sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Senate President Juan Miguel Mig Zubiri kinumpirmang may basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado na pangunahan ang charter change. Hataw Balita. Office of Transportation Cooperatives binigyang diin na hindi misinform si Pangulong Marcos ukol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Hataw Balita. Oil price hike ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes. Hataw Balita. Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ikinabahala ang pagkawala ng case folders ng mga tiwaling pulis sa National Capital Region Police Office. Hataw Balita. Department of Education o DepEd tiniyak na hindi aalisin ang senior high school voucher para sa grade 11 students sa mga pampublikong universidad at kolehiyo sa bansa. Hataw Balita. At Isla ng Palawan pasok sa 2024 Traveler's Choice Award ng travel platform ng TripAdvisor. Hataw Balita. Una sa mga humahataw na balita. Kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na may basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado na manguna sa pagsusulong ng panukalang pagbabago o amendment sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Tiniyak ni Senator Zubiri na walang ibang pagbabago sa konstitusyon kundi para lamang sa nasa ilalim ng economic provisions ng saligang batas, partikular ang public services, education at advertising provisions. Ito anyang laman ng resolusyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso na personal niyang inihain kahapon January 15. Isang subcommittee ang bubuuin ng Senado na tatalakay sa mga nasabing amendment na inasa ang pangungunahan ni Senator Juan Edgardo Sani Angara. Kakausapin din ni Senate President Zubiri si Senator Robin Hood Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendment. Isang Committee of the Whole naman ang bubuuin para lahat ng senador kasama na sa deliberasyon kung papayag si Padilla. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. And sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. To make it clear that there are no other planned provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature. Hataw Balita. Binigyang diin ng isang opisyal ng Office of Transportation Cooperatives o OTC na hindi misinformed o nabigyan ng mali o kulang na impormasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Kasunod ito ng isyong ito ang naging dahilan kaya hindi na pinalawig pa ng Pangulo ang deadline sa consolidation ng PUV operators. Ayon sa chairperson ng Office of Transportation Cooperatives na si Jesus Ferdinand Ortega, nakita nila sa isinagawang pulong sa Malacanang noong December 12 ang kumpiyansa ni Pangulong Marcos sa programa. Kabisado din anya ng punong ehekutibo ang detalye nito na nagpapatunay na hindi siya nabigyan ng maling impormasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega. So yung tungkol po na misleading or anything negative, wala po, hindi po yun nangyari. And alam na alam po ng Pangulo ang tungkol sa programa. Nung umupo kami sa harap ng Pangulo, kitang-kita po namin sa kanyang demeanor, sa kanyang mata, the confidence tungkol sa programa. He knows the numbers. He knows about the program.
And he was very confident in saying, hindi na tayo mag-extend. Dagdag pa ng opisyal, pinatitiyak ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ang pagbibigay ng tulong sa mga kooperatiba at tsuper na kukuha ng modern jeepney matapos niyang magdesisyon na hindi na palawigin ang deadline ng consolidation. He was still saying sa dulo, tulungan pa natin ang ating mga drivers, mga kooperatiba to improve further yung programa. At sinabi rin po niya, kailangan na natin to ibigay sa ating mga mananakay sa mga commuters. Hataw Balita. Kinontra ng ilang mga transport group ang Temporary Restraining Order o TRO na hinihingi ng grupong Piston sa Korte Suprema laban sa PUB Modernization Program o PUBMP. Kahapon January 15, naghain ng petisyon sa Supreme Court ang Pasang Mazda kasama ng ibang mga grupo para suportahan ang nasabing programa ng pamahalaan. Para sa kanila, hindi totoong magkakaroon ng transport crisis kapag itinuloy ang PUBMP dahil kaya rin umanong makabili ng mga operator ng murang unit ng jeep na pasok sa requirements ng gobyerno. Bukod sa Pasang Mazda, co-petitioners din ang Alliance of Concerned Transport Operators o ACTO, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP, at Alliance of Transport Operators and Drivers Associations of the Philippines o ALTODAP. Noong naghain ng motion for TRO ang Piston laban sa programa, pinagkomento lamang ng SC ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation pero walang inilabas na hatol kung ibinasura na o kinatigan ang kanilang panawagan. Pakinggan natin ang pahayag ni Pasang Mazda National President Obet Martin. Basically, ang nilalaman po nito ay inu-oppose namin yung kanilang ipinail na TRO. At dito po sa aming intervention, may mga paliwanag po ang aming mga abogado tungkol sa consolidation, tungkol sa PUJ Modernization Program. Hataw Balita. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Office of Transportation Cooperatives o OTC na walang nangyaring kontrobersya o anomalya sa pagsusulong ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP. Ayon kay LTFRB Chairperson Chopilo Guadis III, ang posibleng pinatutungkulan ng nasabing issue ang pagdating sa pagpili ng mga modernong sasakyan na ipagagamit sa mga driver na nagpa-consolidate. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na LTFRB Chairperson Chopilo Guadis III at the Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega. So wala po kaming nakikitang anomalya pag pakiusapan mo ang isang operator na sumama at makianib sa isang kooperatiba. Ang posible pong sinasabi nilang anomalya ay doon po sa pagpili ng mga sasakyan. Na in our time, wala pa naman ho kaming ganyang proyekto and ang pagpili po ng sasakyan ay nasa mga kooperatiba po. Inuunahan ko na sila. Wala akong impluensya, hindi ako magsasabi, nasa kamay nyo yan. Ayon kay LTFRB Chairperson. Ayon kay LTFRB Chairperson Chopilo Guadis III, aabot na sa 54 na modelo ng modern jeep ang accredited na ng Department of Trade and Industry na maaring pagpilian ng mga kooperatiba. Hataw Balita. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nasa mahigit 600 lamang na mga unit ng tradisyonal na jeep sa National Capital Region ang mawawala ng prangkisa simula February 1. Batay sa kanilang datos, nasa 22,284 lamang anila ang mga unit ng jeep na rehistrado sa Metro Manila noong 2023 at nasa 21,655 naman ang nakapag-consolidate na. Ibig sabihin ito, nasa 629 lamang anila ng mga tradisyonal na jeep ang hindi consolidated. Pero para sa transport group na Manibela, hindi ka panipaniwalang nasabing datos na inilabas ng ahensya.
Pakinggan natin ang pahayag ni Mar Balbuena, ang chairman ng transport group na Manibela. Dito po sa NCR, sir, hindi yan bababa ng 20,000 dito lang sa NCR. Driver pa lang yan, wala pa yung operator dyan. Huwag kaming tanggalan ng hanap buhay. Ibalik yung aming mga prangkisa at irerespeto natin yung mga gustong mag-consolidate at sana irespeto din ng pamahalaan na magkaroon pa rin ng mga single operator. Samantala, mamayang alas 9 ng umaga ay muling magsasagawa ng transport protest ang Piston at Manibela sa UP Diliman at magmamarcha sila sa Welcome Rotunda hanggang sa Mendiola. Ayon kay Mar Balbuena, ang chairman ng Manibela, nasa mahigit 15,000 ang inaasahan nilang makikilahok na mga operator at driver ng tradisyonal na jeep kasama ang mga commuter group at labor group. Hataw Balita. Oy, bad news po para sa ating mga motorista dahil ipatutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, January 16. Sa abiso po ng mga oil company, magtataas ng 90 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay madaragdagan ng 30 sentimos ang presyo ng kada litro, habang aabot naman sa 90 sentimos ang price increase sa bawat litro ng kerosene. Sinabi ng Department of Energy na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ay ang umiinit na tensyon sa may Red Sea na nakakaapekto sa supply. Nagdudulot ang nasabing kaguluhan ng delay sa delivery kung saan iniiwasan na ng mga commercial vessel na dumaan sa naturang lugar na siyang nagpapataas sa presyo ng langis sa merkado. Hataw Balita. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na tinanggal na sa serbisyo ang pulis na nag-amok at nagpaputok ng baril sa isang resto bar sa Quezon City noong 2023. Ayon kay Chief PNP, napirmahan na niya ang dismissal order ni Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong noong pang December 18, 2023. Batay sa datos ng pulisya, nasangkot din ito sa hit and run incident na ikinamatay ng isang tricycle driver noong 2022. Si Abong ay dating nakatalaga sa PNP Legal Service, ngunit hindi na makatatanggap ng benepisyo matapos na matanggal sa serbisyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Well, as of this date, na-serve na sa kanya yung dismissal order. I already signed the order, the dismissal order, and it should be implemented. And based on our record, wala na siya. Hataw Balita. Ikinabahala ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang naiulat na umano'y pagkawala ng mga case folder ng mga tiwaling pulis sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Dahil dito, nais ni General Acorda na tignan ng mga regional director kung may ganitong insidente rin sa kani-kanilang nasasakupan dahil posible anyang hindi lamang sa NCRPO nangyari ang naturang insidente. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Alarming yun. Because if you see, part of our focus agenda is integrity enhancement. And kasama siya is cleansing natin and imposing the right penalty. If there are things that affects this number 3 item natin sa 5 focus agenda, we will give special attention to that. And I'm encouraging all other regions to review and check on their system or in their records kung may mga similar incidents. Kasama sa dapat mabatid ay kung naipatutupado na igagawad ang mga parusang ipinapataw sa mga pulis na may kaso upang hindi na manatili ang mga ito sa serbisyo. Nagbabala naman si Chief PNP na mananagot ang sinumang tauhan na nagtatago o nagpapabaya sa mga case folder ng mga pulis na mayroong kaso. If there are evidence that would somehow
state that there are negligence on the part of these record holders. Yung supposedly mag-iingat ang mga records at sa kanila nangyari and there's negligence, definitely there will be sanctions that can be imposed. I commend the efforts of NCRPO because discipline is very important, and I'm happy na tuloy-tuloy pa rin yung effort niya in weeding out NCRPO Iskalawats. It's sad to know that there are some police officers that are involved in drugs, nag-positive. But what I want to emphasize is that we are active in pursuing this internal cleansing, and we are not letting up in running after them. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nasa intensive care unit o ICU pa rin ng ospital ang driver ng L300 van na aksidenteng bumangga sa 10-wheel truck matapos makatulog habang nagmamaneho sa North Luzon Expressway o NLEX sa May Kawayan, Bulacan kahapon. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Critical pa rin ang lagay sa loob ng Intensive Care Unit o ICU ng May Kawayan Doctors Hospital si Marvin Balumaga, ang 30 anyos na driver ng L300 van na bumangga sa dalawang sasakyan sa North Luzon Expressway o NLEX sa Barangay Malhacan, May Kawayan, Bulacan kahapon January 15. Namatay naman ang tiyuhin nitong si Estrolio de la Cruz na kanyang pahinante. Ayon kay Police Corporal Reggie Sioval, base sa kanilang investigasyon, nalaman na nakatulog ang driver ng van habang bumabiyahe sa kilometer 19+800 ng northbound area ng Malhacan, May Kawayan, bandang madaling araw. Galing Caloocan ng dalawa at kukuha sana ng manok sa bayan ng Marilao, Bulacan. Sa sobrang pagod, nakatulog umano ang driver at nagdire-diretso ang van sa plastic barrier. Tumawid pa ito sa southbound at binangga ang dalawa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon umano ang pahinante at nagulungan ng parating na truck. Yung driver po nung L300 sir ay aksidente pong nakatulog at bumangga po ito sir sa barrier between north and southbound. Yung sa ngayon po sir, yung driver ay malala po yung kanyang tinamong injury regarding po doon sa insidente. Kung sakali man po sir na mabuhay siya, malamang po sir na baldado po ito sir. Ano tinamon yung sunog? Malaki pong mga laceration po sir sa kanyang hita, paa, sa dibdib, sa ulo sir meron din po. Ayon naman sa kapatid ni Marvin, masakit sa kanila ang pagkamatay ng kanilang tiyuhin at sinapit ng kanilang kapatid. Subalit hiling sana nila na matulungan din sila ng may-ari ng truck. Gusto nga namin ng tulong kasi yung tiyuhin ko gusto ng asawa niya iuwi doon sa Mindanao eh. Yung kapatid ko po nandun sa ICU. Yung paa niya pati yung ano niya. Laki daw na sugat dito sa ulo ng kapatid ko eh. Samantala, depensa naman ng driver ng truck. Nagpreno pa siya pero talagang bumangga pa rin ito sa truck. Nangako naman ang pamunuan ng kumpanya ng driver ng truck na mag-aabot ng pinansyal na tulong sa pamilya ng magtiyuhin para sa pagpapalibing at pagpapahospital ng driver. Preno naman talaga ako sir, nung pagbangga niya nakapreno ako. Kaya lang yung tao sir, hindi ko naman doon ko na lang nakita sa ilalim nung tumigil na ako. Paalala ng NLEX Management at ng mga pulis para makaiwas sa aksidente sa kalsada. Siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan at lalo na din ang mga driver. Kung makaramdam ng pagkantok at hirap magmaneho, makabubuting huminto sa pinakamalapit na gasoline station o bakanting lugar para makapagpahinga muna. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Dinarayo ng mga turista sa probinsya ng Sorsogon ang isang hidden gem na paliguan na patok dahil sa angkin nitong ganda na ma-enjoy sa abot kayang halaga. Si Jolitz Matangat may patikim. Hataw Balita. Hanap mo ba ngayong 2024 ay mapapasyalan? Na bukod sa mapapasyalan ay yung feel na feel mo na ang katahimikan?
at makukulay na bulaklak? O di kaya naman ay magandang spring kung saan maririnig ang tunog ng agos ng tubig mula sa bukal at sariwang hangin na magbibigay buhay sa kalikasan? Tara na! Isama mo sa iyong bucket list ang isa sa mga kilala at talaga namang dinarayo sa Sorsogon, ang Tangke Natural Spring Resort. Sa halagang 25 pesos na entrance fee ay makakalangoy ka na talaga namang napakalinaw na tubig. Siyempre, malamig ang tubig kung saan tiyak na marerelax ang iyong katawan. Isa si Dave Sombilon sa mga bakasyonistang sinulit ang kanyang bakasyon sa Sorsogon kasama sa hidden gem na ito ng probinsya. Maganda naman po yung mga napuntahan ko dati, pero mas masasabi ko pong mas maganda po yung mga nature spring po dito sa Sorsogon City. Actually, ito po yung parang matatawag mo talagang pagka po nature lover ka, ma-appreciate mo po talaga yung lugar kasi sobrang makakalikasan po ng mga lugar po dito sa Sorsogon. Kahit paulit-ulit na balikan at paliguan ng lugar, ay talaga namang hindi nakakasawa ang experience kahit pa sa tabi ka lang magtampisaw. Take note, talagang running water kaya hindi ka mag-aalala na baka stagnant ang tubig sa pool. Ano talaga, bukal, fresh, tsaka malinis. Oo, nakaka-relax. O, dito na kayo, fresh ang water. Kaya bukod sa masusulit mo na ang view, ma-enjoy mo pa ang fresh na simoy ng hangin sa lugar, the best para sa bonding moment ng pamilya at barkada. 2, 3. Kaya ano pa hinihintay nyo? Dalhin nyo na inyong pamilya at tropa dito sa Tangke Nature Spring sa Sorsogon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagan. Jolits matangat, humahataw! Hataw Balita. Bukod dyan sa Sorsogon, magandang balita para sa ating mga kaibigan na mahilig magbakasyon at gumala dahil pasok po ang isla ng Palawan sa Trip Advisor Annual Traveler's Choice Award Best of the Best para sa taong 2024. Itinanghal na top 4 sa most trending tourist destination para sa taong 2024 ang Palawan na isa sa kilalang tourist spot ng Pilipinas. Kasama ng Palawan sa most trending destinations ang Tokyo, Japan, Seoul, South Korea, Halong Bay, Vietnam, Sapa, Vietnam, Bogota, Colombia, Pattaya, Thailand, Alahu, Vela, Costa Rica, Phnom Penh, Cambodia at Kuala Lumpur, Malaysia. Sa isang pahayag, ikinatuwa ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang nasabing pagkilala at sinabing ang latest trip advisor ay nagpapatunay lamang ng ganda ng isla ng Palawan na talaga namang timeless. Hataw Balita. Oras, alas 5:32 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na hindi nila aalisin ang Senior High School Voucher Program para sa mga grade 11 student na kasalukuyan nang naka-enroll sa mga pampublikong universidad at kolehiyo sa bansa. Siniguro ni DepEd Undersecretary Michael Powa na nagbigay na ng instruction si DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte na palawigin ang pagbibigay ng SHS voucher sa mga estudyante sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Patatapusin lang anyang school year 2024 to 2025 para sa grade 11 students na kasalukuyang nasa mga nabanggit na paaralan. Nilinaw naman ni POA na wala ng voucher sa darating na school year para sa grade 11 students na nagbabalak pumasok sa SUCs at LUCs. Pakinggan natin ang pahayag ni DepEd Undersecretary Michael Powa. The Vice President has already given out instructions that DepEd, because of the situation of having 17,751 learners in grade 11, DepEd will again be extending na lang yung ating voucher program to the grade 11 learners in SUCs and LUCs for this current school year. DepEd will again extend the voucher program when they enter grade 12 next year, provided that a memorandum of agreement is executed between DepEd and CHED to provide a clear timeline.
Samantala, tiniyak naman ni DepEd NCR Regional Director Joy Sandaya na may sapat na lugar para sa mga papasok sa senior high students. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. There are 16 divisions in the National Capital Region, and at the moment we have around 3,000 students that will be displaced if ever we push through with this, but that these are properly allocated already. For instance, Rizal Technological University in Mandaluyong, it has around 512 senior high learners, and we looked at our absorptive capacity in Mandaluyong, and we found out that we have more than enough space for our learners. Hataw Balita. Hinimok na ng National Telecommunications Commission o NTC ang publiko na lumipat na sa digital television o TV sa pamamagitan ng pagbili ng mga digital-ready TVs o digital TV receivers bago ang itinakdang pagsasara ng analog TV. Sa isang pahayag, sinabi ni NTC Commissioner Alvin Blanco ang pagkakaiba ng digital at analog TV kung saan mas malinaw ang kalidad ng digital TV kumpara sa nakaraang bersyon nito. Sa kasalukuyan, lumipat na sa digital TV ang tinatayang 82% ng mga sambahayang nasa Mega Manila, habang ang natitirang mababa sa 1 milyon ay patuloy pa rin gumagamit ng analog TV. Noong 2017, inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang magkasabay na operasyon ng analog at digital TV sa loob ng 4 hanggang 6 na taon bago isara ang analog. Ang pamantayan para sa Digital Terrestrial TV Broadcasting o DTTB ay ipinalabas sa isang memorandum circular ng NTC noong 2013 matapos ang utos ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Hataw Balita. Matagumpay na naisagawa ang First Aid at Life Support Training para sa mga bantay dagat na mula sa 14 na bayan at lalawigan ng Batangas sa tulong ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office at ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nitong Lunes, January 15. Ayon sa mga otoridad, layo nitong mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ng mga bantay dagat upang makatugon sa oras ng pangangailangan na mayroong kasanayan at kahinahunan. Kasama sa mga itinuro sa mga nakilahok ang Philippine DRRM System, Climate Change, DRRM Application, Basic Life Support, Cardiopulmonary Resuscitation, Rescue Breathing, at Foreign Body Airway Obstruction. Palugod naman na tinanggap at binati ng pamunuan ng mga pamahalaang lokal ng 14 na lungsod at bayan ang mga bantay dagat. Labis din ang pasasalamat ng mga bantay dagat sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at sa PDRRMO. Tumanggap din ang sertifikasyon ng mga naging kalahok sa nasabing pagsasanay. Ipinagkaloob naman ang pagkilala token sa mga nanguna sa nasabing pagsasanay na nagbahagi sa mga bantay dagat ng kaalaman na magagamit nila sa pagsagip ng buhay. Hataw Balita. Upang mapabilis ang paglalabas ng pondo para sa mga apektadong hog racer, nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Labo sa Camarines Norte dahil sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Aabot na sa 244 na hog racer sa bayan ng Labo sa Camarines Norte ang naapektuhan ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Dahil dito, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Labo upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa apektadong sektor. Batay sa datos ng Municipal Agriculture Office ng Labo Local Government Unit, as of January 2024, aabot na sa 20 barangay ang apektado ng ASF. Sa naturang bayan, 10 barangay doon ang nakapagsagawa na ng depopulation ng alagang baboy upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Kabilang dito ang mga barangay ng Bakyad, Bagong Silang 1, Bulhaw, Bautista, Dagit, Masalong, Ginakutan, Fundado, Talubati, Batulay na lupa. Sa kabuuan, umabot na rin ng 298 na baboy ang isinailalim sa kaling. After po nung depopulation namin, nag-depop kami from index area. Nag-depop kami ng 500 meter radius. Sa labas po ng 500 meters, nag-surveillance na kami at wala naman po ng positive.
Samantala, namahagi na ng cash aid assistance ang Labo LGU sa mga apektadong hog raiser. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa Department of Agriculture upang mapabilis ang pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga apektadong magsasaka. Panawagan din ng lokal na pamahalaan ng Labo sa publiko na makipagkaisa sa mga ginagawang hakbang ng mga otoridad upang mapabilis ang pagsugpo sa naturang sakit sa mga apektadong lugar. Hinihikayat pa rin po namin silang mag-report para po magawa namin agad ng paraan at i-implement po, strict implementation po ng biosecurity. Huwag silang magpakain ng mga kaning baboy, disinfection. Sa ngayon, mas mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok at pagpapalabas ng mga buhay na baboy sa naturang lugar. Mas pinahigpit na rin ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga border ng mga ASF-affected area. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, Humahataw. Hataw Balita. Nasa 3,600 may hirap na estudyante ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan para sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa lalawigan ng Albay noong 2023. Si Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita. Tinatayang umabot sa mahigit 7 bilyong cash assistance na ang naipamahagi ng provincial government ng Albay sa mga Albayano learner noong nakaraang taon. Sa ilalim ito ng Albay Provincial Education Department o PED, kung saan pinagkalooban ng 2,000 pisong tulong pinansyala ang mga mag-aaral mula sa kindergarten, elementary, secondary at tertiary level sa buong probinsya ng Albay. Umabot na sa 3,600 learners ang naging benepisyaryo ng naturang programa batay sa dalos ng PED. Ang mga estudyanteng benepisyaryo na nagmula sa 3 distrito ng lalawigan, 1,899 sa 1st District, 833 students sa 2nd District, at 935 naman sa 3rd District. Ayon kay Provincial Education Department Head Dr. Roman Zuniga, kinukonsiderang donasyon ang ayuda o tulong na pinamamahagi sa bawat benepisyaryo at bilang commitment ng Provincial Government ng Albay o PGA na masuportahan ang bawat may hirap na individual, eskwelahan at maging ang organisasyon na may pagpatuloy at magkaroon ng access sa universal education at marating ang layunin ng kanilang pangarap sa pag-aaral. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, Humahataw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. So unahin po muna natin yung mga weather systems na kasalukuyan ay nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. So currently, patuloy pa rin pong umiiral ang hanging amihan or northeast monsoon at nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantalang yung shear line naman po ay nakakaapekto din sa northern and eastern sections ng Mindanao. Kung makikita po natin sa satellite image, may mga kapal na kaulapan po tayo nakikita or na-observe dito sa may Mindanao area. So asahan po natin magiging maulan ng panahon sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw. Samantalang wala naman po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, patuloy pa rin po ang pag-iral at epekto ng hanging amihan. Kaya kung makikita po natin dito sa ating image, mostly cloudy skies po yung eastern section ng Luzon area. So yung mga pag-ulan naman po, mostly mga light rains or may hino mga pag-ulan ng mga pag-ambon pero magpapatuloy pa rin yung cloudy weather conditions. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, magpapatuloy naman yung maaliwalas na panahon. Meron din pong mga chance na makakaranas tayo ng mga pulo-pulong may hino mga pagulan o mga pag-ambon. At sa magiging agwat naman po ng temperatura ngayong araw sa mga piling syudad dito sa Luzon, sa Lawag maglalaro mula 20 to 32 degrees Celsius, 19 to 26 degrees Celsius naman para sa Tugigaraw. Sa Baguio naman 13 to 22 degrees Celsius and may kalamigan din po yung magiging temperatura natin ngayong araw for Metro Manila, maglalaro mula 23 to 30 degrees Celsius. Para naman sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius at 24 to 31 degrees Celsius naman para sa Legazpi.
So dapo naman po tayo sa magiging lagay ng panahon dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. So makikita po natin patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon sa malaking bahagi ng Palawan at Visayas. So mostly fair weather conditions din po tayo. May mga tsansa lamang ng mga pulo-pulong may hinang mga pagulan o mga pag-ambon. Samantalang gaya po ng nakita natin sa satellite image kanina, yung shear line ay patuloy nakakaapekto sa northern and eastern sections ng Mindanao area. So asahan po natin sa northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa Davao region, makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. At dahil mga nakaraang araw ay nakakaranas na po tayo ng mga sunod-sunod mga pagulan, ay pinag-iingat po yung ating mga kababayan dahil posible po yung mga pagbaha, pati na rin pagguho ng lupa, dulot na katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas mga pagulan. Sa nalalawing bahagi naman po ng Mindanao, fair weather conditions din po, although mas mataas yung tsansa na makakaranas tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms, or ito po yung mga panandaliang buhos ng ulan kadalasan sa hapon o sa gabi. So agwat naman po ng temperatura sa mga piling syudad dito sa Visayas, pati na rin sa Mindanao at Palawan. Kalayaan Islands temperature maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius naman dito sa Puerto Princesa. Maximum temperatures para sa Iloilo, Cebu at Tacloban, maglalaro po yan from 30 to 31 degrees Celsius maximum temperatures. Sa Zamboanga naman, 24 to 34 degrees Celsius, 25 to 29 degrees Celsius para sa Cagayan de Oro, and 26 to 33 degrees Celsius naman para dito sa Davao. So para naman po sa gale warning or babala sa mga matataas na pag-alon, yung areas po na highlighted ng red ay nakataas po yung gale warning po natin. So yan po yung areas na nakakaranas po tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan, dyan po sa Ilocos Norte, Cagayan, kasama po yung Babuyan Islands, pati na rin po dito sa Isabela, Aurora, ilang bahagi din po ng Quezon Province, pati na rin sa Camarines Norte, sa may Catanduanes, as well as portions din po or mga baybayin ng Albay, Sorsogon, sa Northern Samar, Eastern Samar, sa may Leyte provinces, pati na rin sa ilang bahagi ng Surigao del Norte. So ibig sabihin po niyan, matataas yung mga pag-alon na mararanasan natin dulot na epekto ng northeast monsoon. So delikado pong lumayag, lalong-lalo na yung may mga maliit na sasakyang pandagat. Mamaya si Haring Araw ay sisikat ng 6:25 AM at lulubog mamayang 5:46 PM. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Bagaman marami ng mga bago at magagaling na local acts ang umusbong ngayon at gumagawa ng kanilang sariling pangalan sa musika, ayon sa musical icon na si Martin Rivera, malaking bagay ang pagkilala ng Wish 107.5 sa mga OPM artist na nagsilbing haligi at pundasyon ng original Filipino music dahil nagtuturo ito sa mga bagong henerasyon na huwag kalimutan kung saan sila nagsimula kahit gaano man kataas ang maabot ng kanilang karera. Si Gladys Tuabi humahataw. Hataw Balita. Welcome to the 9th Wish Music Awards! OPM has not sounded better. For me, OPM is so alive and it's in its blooming. OPM is indeed alive. Matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 9th Wish Music Awards noong linggo sa The Big Dome, muling itinanyag at pinatunayan ng Wish 107.5 na buhay ang musikang Pilipino. Sayong sayaw, bakit ikaw? Kinilala sa awards night ang mga OPM artists na nagpamalas ng pambihirang galing sa 19 na kategorya mula sa iba't ibang genre. Maliban dito, mayroon ding special awards na iginawad sa mga piling individual na nagkaroon ng impluwensya at nakapagbigay tulong lalo na sa music industry. Ang Philippine Concert King na si Martin Rivera
ay itinanghal bilang KDR Icon of Musical Excellence dahil sa kanyang timeless classics na nagsilbing inspirasyon sa marami. Aniya ang maalala lamang sila sa industriya ay isa ng malaking karangalan, lalo pa ang kilalanin siyang musical icon. Thank you so much, not just for me, but for all those that you've blessed this award with, this recognition of our hard work, of our dedication, but more importantly, for teaching the younger kids, those who will take our place, teaching them how to remember where we all came from. That's the most important lesson. That's the one thing that the kids forget about. Once they're famous, once you shower them with prizes, they forget about where they came from. Hanga ang Concert King sa konsepto ng Wish 1075 na naglalayong maipakilala ang talentong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil hindi lahat ay ganun na lang ang pagmamahal at pagmamalasakit sa OPM. At pinuri din ito ang inisyatibo ng istasyon na muling gamitin at buhayin ang radio sa panahon ngayon. Just forget the past, the sound of mending your broken heart. Ilang pieces of advice naman ang ibinahagi ni Mr. Martin sa mga local act. I think the secret to being timeless is don't wear a watch. Don't tell the time. Don't ask the time. Enjoy the moment. Every young singer composer that comes to me with that same question, I say enjoy the moment. Don't make your passion your work, and you'll see time fly. For as long as you're not in it for the fame, for as long as you're not in it for your ego, and you're in it to make a difference, if you can write songs that can change a world, that can change a heart, then you're on the right track. Next thing you know it, you change the world with one song. Habang patuloy na ipinapamalas at ibinabahagi ng mga local artist ang kanilang musika, patuloy namang magsisikap ang Wish 1075 para suportahan ang OPM sa pamamagitan ng paggamit ng mga resources para palakasin at iparinig ang kanilang boses sa mga wisher. Higit sa lahat, patuloy na magsisikap ang FM station para makapaghatid ng pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan ng musika at kawang-gawa. We at Wish acknowledge how you pour your heart into the musical creations you offer to the world. Apart from talent and dedication, it takes courage to share a piece of yourself with others. Maraming salamat po sa musika na inyong ibinibigay sa amin. In our own way, we want to spread hope and optimism through music and of course, through the gift of charity. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita. Hindi lang ang musikang Pilipino ang naitanyag nitong linggo sa ginanap na 9th Wish Music Awards sa Araneta Coliseum. Isang malaking kagalakan din ito sa mga charitable organization na napili ng mga artist ngayong taon. Si Jed Neresina, humahataw! Hataw Balita. Isang gabi na tagumpay para sa mga OPM artists at kanilang beneficiaries ang 9th Wish Music Awards. Dito naitanyag ang iba't ibang talento kasama ang gawang mabuti sa ating mga kababayan. 10 charitable organization ang napiling benepisyaryo ng mga nanalo ngayong taon. Ito ang Pangarap Foundation Incorporated, Rise Against Hunger, Handicap Care Association Incorporated. Kasama rin ang Hospicio de San Jose, Tondo Community Initiative Foundation, Philippine Educational Theater Association, maging ang Cancer Treatment and Support Incorporated, Smile Train Philippines Foundation Incorporated, Philippine Cerebral Palsy Incorporated, at Center for Excellence in Special Education.
100,000 piso ang natanggap ng bawat napiling benepisyaryo habang may cash prize rin ang mga nanalong artists. Masaya ang mga charitable organization na napili ngayong 9th Wish Music Awards dahil malaking tulong anila ang premyong kanilang natanggap. Gagamitin ng mga beneficiaries ang kanilang natanggap para sa iba't ibang programa ng kanilang grupo at maging sa kanilang mga tinutulungan. Malaking tulong to para sa daily operation namin. So syempre may mga bata kami ngayon na mga kabataan na magbe-benefit sa event na to. So we have 38 boys in the shelter, mga puro lahat sila mga nag-aaral. So yung tulong na maibibigay ninyo, particular ito makakatulong sa pag-aaral nila, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Malaking tulong talaga para sa mga bata because para sa amin, ang maliit na contribution, maliit man o malaki, nakakatulong yan sa pagbibigay ng libreng operasyon para sa mga bata. Nagpapasalamat sila sa advokasya ng Wish 1075 dahil hindi lang nabibigyang parangal ang musikang Pilipino, kundi natutulungan din ang mga grupong gaya nila. Nagpapasalamat kami sa pagpili sa amin na maging isa sa mga beneficiaries ninyo. At masayang-masaya pati ang mga bata na isa kami sa mga napili. Maraming salamat. For all of those who will win and even those who are nominated, you'll continue to support organizations such as Smile and other nominees and other potential beneficiaries. And for those who are listening to Wish, always support original Filipino music. Isang magandang simula rin ito, hindi lang sa mga nanalong OPM artists, kundi sa lahat ng taong naabot at naging bahagi ng Wish Music Award. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Ayan, congratulations po KDR at syempre sa Wish 1075. At sa atin namang shout out dyan po sa ating Facebook viewers, andyan po sila LB San Jose, Jose Collado, Ernesto Isla, Raxoman de la Peña at si Lueli Paña na nagkarlan Laguna. At sa YouTube naman, andyan ang ating mga suki, sina Emma Chikuhara ng Japan, Elena Yang ng Taiwan, Amelia Rogas, Kagaskas from Dasmariñas, Cavite, Normita Celestial. At sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350 at sa UNTV 37. At day 12 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging pangasalita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 29, talatang 25. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-16 sa buwan ng Enero 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.